Magandang oras mga ka-art lover, merong nagtanong sa atin kung gaano nga ba talaga kayaman si Kibuloy. Mayaman ba ito o milyonaryo, trilyonaryo, bilyonaryo? Well, dito sa bidyong ito ay atin malalaman kung gaano kayaman si Kibuloy hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Narito ang video courtesy ng isa sa ating ka-vlogger. Ito ang kasaysayan ng pinakamayamang pastor sa buong Pilipinas. Totoo bang chinutsurva niya ang kanyang mga tagasunod? Gaano sila kadami? Saan nanggaling ang milyon-milyon niyang pera? At totoo bang ilang katutubo ang kanyang kinuhaan ng lupa upang maipatayo ang kanyang mansyon? Tara alamin natin sa history. Mas may fate jet at helicopter. Mayroong pagmamayari si Kibuloy na isang Cessna Citation Sovereign Jet at isang Bell 429 helicopter. Ayon sa Evo Jets, ay nagkakahalaga ang private jet ng 8.5 million hanggang 8.7 million. Naku, grabe no. Sa peso, ilang pesos yan? 8 to 48 million dollars dollars, so times 56, so napakamahal ng jet plane na yan ni Kibuloy. Kaya kasi kung pumupunta si Kibuloy sa US, sa Hawaii, ay sumasakay yan ng jet. Ang kontrobersya nga dito ay kaya pala kahit bata ay nagpapalimos sa daan kasi panggasolina daw ni Kibuloy sa jet plane yung sa mga bata. Yung sa mga adult naman ay hindi pang gasolina, pang mansyon, pang bili ng mansyon. Kaya itong lifestyle ni Kibuloy sa labas ay daig pa niya sila Justin Bieber, daig pa niya sila Keanu Reeves, sila Tom Cruise. Kasi si Keanu Reeves walang helicopter walang jet plane. At ang mansyon nito ay hindi lang sa Amerika, mayroon din sa Canada at Hawaii. Kaya grabe, sobrang sobra. Hindi lang jet plane ito, merong helicopter to. Habang ang Bell 429 helicopter naman ay nasa 6.4 million dollars. Mga property sa ibang bansa. Grabe. Ayon sa pagsasaliksik ng Rappler, si Kibuloy ay mayroong dalawang pang property sa US na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Mayroong mansion ang KOJC sa Las Vegas na nagkakahalaga ng 2.97 million dollars o 165 million pesos. Ito ang tanong, sinong babae niya na nilagay dito, di ba? Kaya iyakan yung mga ano niya yung magagandang babae niya Iyakan kasi baka masequester ang mga mansyon na yan kapag napatunayan na ill-gotten yan. Imposibleng walang asawa diyan si Kibuloy, di ba? Halimbawa, si Stephanie Ibarra ay pwedeng diyan niya ilalagay kasi yun ang lalabs niya Di ba? Meron pa siyang sa Hawaii. Sino namang mamamahala doon na babae niya? Kung wala siyang asawa sa papel, ay meron talagang kalibiin yan sa bawat mansyon. Meron talagang babae doon na namamahala. Di ba? Ano sa tingin niyo mga ka-good news, mga ka-art lover? Ngayon, 2.97 million dollars to I-convert nyo nga sa pesos. At pinangalan sa KOJC daw hindi Yan ay personal niya yan. Pinangalan lang na KOJC Mansion para hindi magagalit ang mga membro. Pero ang katunayan niyan, pangalan niya yan. Pangalan niya ang may-ari ng bahay na yan. Yung tinawag na KOJC Mansion ay title lang yan para hindi magagalit nga yung kanyang mga followers. Okay, patuloy tayo sa kanyang mga marangyang buhay sa Las Vegas to Doon talaga siya sa Las Vegas kasi the city of lights, the city of angels. Nandun yung mga puti Yun ang gusto niya, mga blondie. Mga blondie, ang daming blondie dyan. Kaya pwedeng gabi-gabi may kasama siya dyan ng modelo. Maraming modelo sa Amerika na makukuha. Kaya nga lang hindi 12 years old, mga adult na. Okay, patuloy tayo. Ang isa naman ay exclusive residential property sa Hawaii na nagkakahalaga ng 1.76 million dollars. Bukod pa dito, ang mansyon niya sa Calabasas, Los Angeles, California. Isang Dami. mayamang lugar kung saan kapitbahay niya daw ang mga Hollywood personalities Grabe. gaya nila Justin Bieber at Kim Kardashian. Ito, grabe, daig niya pa ang mga Hollywood celebrities ang tagal-tagal bago yumaman yung mga celebrities na yun. Katulad ni Justin Bieber, ang daming ginawang album sa musika para lamang yumaman.
para makabili ng sports car, pero si Kibuloy ay wala eh. Daldal lang ng mga hindi totoong pag-preach, mga sa Biblia na twisted niya ng mga kahulugan ng evangelize at pag-preach. Diyan siya yumaman, at hindi lang yan. Sa susunod na video, papakita natin kung paano ba yumaman ito. Kasi dito ay makita natin na mayaman siya eh. Paano nga ba niya nakuha yung pera? Galing ba yan sa tithes? Galing ba yan sa limos? O meron pang iba? Meron pang ibang source niyan. Kasi sobrang yaman eh. Ang titulo niya dito ay milyonaryo. Hindi yan milyonaryo. Ang totoo niyan, hindi rin yan bilyonaryo. Ang totoo, trilyonaryo. Trilyonaryo yan. Mas mayaman pa yan kay Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, bawat boxing mayroong 100 million pesos eh. Ito, grabe, ang revenue pala nito bawat taon ay nasa 4 billion. 4 billion pesos yung galing sa labas. Iba itong sa Pilipinas. Taon-taon yan ha, nag-remit yung kanyang mga miracle workers. Kaya isa pa, hindi na taksan eh. Walang tax si Kibuloy. Kaya hindi na kinabang ang Pilipinas sa mga pera niya. Walang tax eh, kasi religion eh. Yan ang problema. Dapat baguhin ang ating konstitusyon at bigyan na ng tax ang mga simbahan dahil sa pera naman yan. Mabutit bato yung ating ibinigay sa pari, di ba, sa pastor. Mabutit mga dahon lang yun. Pera yun eh, may value yun. So, dapat may tax kasi may kita. Okay, patuloy tayo. Unang binili ng KOJC ang property noong 2011 sa halagang 2.1 million. Ayon sa paglalarawan ng dating mentor ni Kibuloy na si Reverend Gordon Malliori ng United Pentecostal Church, went from a pauper, a beggar, to a multi-billionaire with a lifestyle of the rich and famous. Ito alam ng ito yung kanyang mentor na sa Pentecostal ba yun? Pentecostal yata. Ito yung Amerikanong mentor niya at sabi nga ay pauper eh. Ibig sabihin ng pauper ay beggar. A beggar to a millionaire with a lifestyle of a rich and famous. Grabe lifestyle of a rich and famous. Akalain nyo, mantakin nyo ha, Bentley. Ang merong Bentley sa Amerika ay talagang mga trilyonaryo lamang. Sa Pilipinas, wala yatang may Bentley eh. Kaya hindi niya dinala dito ang Bentley sa Pilipinas. Yung Bentley, yung car yun, luxury car. Hindi niya dinala sa Pilipinas ang Bentley dahil mahalata na talaga siya ng gobyerno, ng mga politiko at ng kanyang mga tauhan. Makikita na yung pera ay winaldas lang pala, binili ng mga mamahaling sasakyan. At hindi lang yan ha, hindi lang yan Bentley ha. Meron pang marami na magagarang sasakyan. Imagine, Ford Explorer, 3 million ay ipangregalo niya lang sa kanyang mga kaibigan. Patuloy tayo. Nasabi niya ito nang maalalang inimbitahan siya at ang kanyang asawa ni Pastor Kibuloy sa mansyon nito sa California, kung saan una niyang nakita ang bagong sasakyan nitong Bentley at Mercedes. Binigyan pa nga daw siya ng isang kahon na naglalaman ng pera na higit pa sa kailangan nilang mag-asawa para sa 6 na buwan. Ilan pa sa mga ari-ariang naitalang nabili niya ay isang mansyon sa ilang parte ng Canada gaya ng Toronto, Surrey at Ontario na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ayan, dyan sa Canada yung si Pulin Canada, yung isa sa kanyang trusted na innermost circle na namamahala sa pag-recruit dyan. At ang opisina sa Canada ay pinamahala ni Pulin Canada at yun yung isa rin sa nakulong ngayon. Ayan, so pwedeng ma-sequester ang mga properties na yan once na napatunayan na ill-gotten. Kapag nakulong na si Kibuloy, kapag itong meron ng husga sa kanya, ay pwede nang ma-sequester ng gobyerno lahat ng kanyang properties. Kaya kawawa ang mga nagtrabaho diyan. Yung namamalimos para lamang mabili ang mga ganyan. Naku, grabe talaga. Imagine si Duterte ay ibibigay na daw yung helicopter eh. At saka yung Ford Explorer, bibigay niya lang. Kaya sobrang yaman talaga si Kibuloy. Sobrang yaman.
Kasi ang dami-daming mga parang ant worker yung mga langgam, yung hulmigas. Yung kanyang mga workers ay parang hulmigas, naghahakot ng pera, ibibigay sa kanya. Ang problema, ang paghakot ng pera ay paraan ng pampalimos at nagbinta ng mga puto maya, kung ano-ano na puto. Pati yung puto nila binibinta na para lang makapagbigay kay Kibuloy. Okay, so tapusin na natin ng video. Sa dami ng property, negosyo at marangyang pamumuhay, ay iniisip ng mga tao kung saan nga ba kumukuha ng pampondo sa kanyang marangyang pamumuhay si Pastor Kibuloy. Ayan, so right, so yan ang ating susunod na episode kung saan nakuha ni Kibuloy talaga ha, kung saan ba talaga nanggaling ang kayamanan na ito na sobrang sobra. At hanggang sa muli mga good news, mga ka-art lover, ako'y magpaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe kapag bago pa lamang sa channel. Hanggang sa muli, God bless!